need to first know, unang-una, bago nyo masabi na, na gumagawa kayo ng forecasting, lahat ng pino-forecast nyo mali. Walang forecast na tama. Yun yung kailangan nyo tatandaan. Kasi yung mga naniniwala na yung pino-forecast nila ay tama, nagsisinungaling yan. Kasi by chance, they are later proved right. Kahit ma-prove yan right in the future. The reason for that is, wala naman nakakaalam kung ano talaga mangyayari. So, bilang forecaster at bilang naniniwala sa forecasting methodology, you always need to know that lahat ng gagawin nyo or lahat ng i-predict nyo in the future is always wrong. That's why you have metrics. That's why you have performance metrics na tinatawag natin. Kasi palaging mo hinahanap doon yung chance na magkamali ka. The chance that the forecast is wrong. So you need to remember that first. Kasi if you believe that your forecast is correct, there would not no improvement already sa forecasting methodology. So forecasting, pwede mo siya sabihin, it's like trying to drive a car blindfolded and following direction given by a person who is looking out of the back window. Sabihin natin si Alpha yung nagdadrive, naka-blindfolded, naniniwala siya kay Aton. Ganun ang forecasting. Hindi mo alam or wala kang control. Ang nangyayari lang, you just believe on someone or something else. So for this case, you believe on your given methodology. You believe on your given algorithm. Doon yung basis mo. So that is forecasting. Sa business, pag sinabi mong forecasting is like sex in society. We have to have it. We cannot get along without it. Everyone is doing it one way or another. But nobody is sure he is doing it the best way. Wala na tayong maglawan. Siguro lahat kayo may experience na or majority of you have experience na rin. Or kahit sabihin naman natin hindi naman, pwede naman natin sabihin pag nanitirayin nyo kayo. Or any vices or even alak. Or kahit sabihin natin pag nag-ML lang kayo, palitan natin, parang nag-ML lang yan. Lahat gusto mag-ML or lahat gusto mag-online game. Pero hindi kayo nag-get along pag-ML, di ba? Minsan nag-aaway kayo pag natalo kayo sa ML, di ba? Or let's say, lahat may paraan, lahat may parang build. Pero hindi mo alam kung tama yung ginagawa. So, ganun lang ang ibig sabihin doon. So, ganun yung forecasting. Lahat ng tao, in business, in electricity, in market, meron kang sinusunod na methodology. Pero hindi lahat ng ginagawa niyo is tama. Or hindi nyo alam kung tama yun or mali. At minsan, yung ba yung nagkakos kung bakit kayo nag-aaral o minsan. So, you could say forecasting is like that. So, sa ano sir, forecasting din yung mga trade, yung araw nila kung nag-asa. Yung mga yeah. Yung sa stock market, that is simple forecasting. Yung pagpo-forecast lang ng, let's say, may nauso na bagong cryptocurrency. So, yung sinasabi na, yung mga nagsasabi na pino-forecast nila na gumaganda yung crypto na to, dito kayo mag-invest. As long as they provide mathematical and sound explanation of forecasting, pwede mong paniwalaan yun. Or pwede mong try to study it. But again, marami kayong kailangan i-consider sa forecasting. Hindi nyo basta consider na isang bagay na tama yung forecast kung puro sabi lang siya. For example, ako pwede ako magsabi na napo-forecast ko na walang papasa sa inyo. Pwede ko sabihin yun. Pero, anong basis ko? Wala akong basis nung sinabi ko yun.
Unless pakita ko sa inyo yung grade nyo. O ito yung kailangan nyo sa prelim exam or ito kailangan nyo sa final exam para pumasa kayo lahat. O ito yung study ko last sem. Warren, may hawak ko na EE 415. Hawak ko siya ng 10 years. Sa loob ng 10 years, yung trend na pumapasa is 20% and below. Hindi natin, parang board exam. So 20% and below. Kumbaga, may forecasting ako. Kasi may data ako. Pero kung sasabihin ko lang yan, for instance, hindi pa ako umahawak kahit isang beses, tapos sinabi ko kaagad yun, wala akong basis nun. Kasi hindi siya back ng data. So, yun yung parang example na sinasabi natin. So, minsan kasi marami kayong makikita ngayon, lalo na ngayon nauuso na yan, yung mga Bitcoin, nauuso na yan yung nagsasabi na kailangan yung bumili. Di ba natatandaan nyo last time, meron pa nga yan yung nagkaubusan ng alcohol, nagkaubusan ng sabon, nagkaubusan ng mask. Kasi may ng mga nagpo-forecast na ganito, etc. So those are the things that you try to avoid. So, hindi lang naman sa ganun. Kahit sa organization, nagkakaroon ka rin ng forecasting. For example, sa marketing, yung pag-forecast, bakit ba nagkakaroon ng 20% of ang H&M? Bakit nagkakaroon ng buy one, take one ang Uniqlo? Bakit during Christmas season, nauuso na yung pag bumili kayong tatlo, take 2 free, yung mga ganong promo. Ano ang reason nila? Kasi meron tayong tinitingnan na trends, economic trends, social, price, and sales. Ano ibig sabihin nito? Napapansin nila during December, maraming bibili. Kaya para ma-boost pa nila further yung sales nila, gumagawa sila ng promotion. So, that is one form of forecasting sa marketing. Okay. Pagdating sa production, ano yung mga pino-forecast mo? Demand, cost, employment, machinery requirements. Kaya kayong nagkamali yung gobyerno, yung sinabi na kailangan ng ibang bansa ng 20,000 nurse per year. Maling forecasting yon. Kaya nga dumami yung nursing sa Pilipinas doon. Yung 20,000 per year yon, hindi per year yon. That would be 20,000 in 5 years. So, yun yung rason kung bakit dumami yung nursing doon. So, ngayon, nauuso na naman yan. Yung build ni Duterte. So, kaya dumami ang civil at saka RT. Hindi ko alam bakit hindi kayo sumabay. Dapat kasama rin ng electrical doon eh. Kasi lahat ng construction walang electrical. Pero, buti naman hindi sumabay kasi masakit sa ulo yun. Okay. Next. Sa finance, kasama rin yung finance. Pag sa cost, sales, capital expenditure, economic climate. For example, pag binigyan si Gulis ng credit card, bakit binigyan si Gulis ng credit card? Kasi tinignan yung kanyang financial statement, tingnan na, nagbabayad mo ito, maraming pera to. So, magiging RAE ito 2 years from now. So ibig sabihin, tataas yung financial capability niya. Kaya pwede natin siyang benta ng credit card. So, hindi ganun yung mga ginagawa ng prediction mechanism natin. Okay, research and development sa technology development, new products. Pag nagsisurvey kayo, yung simple survey, that is already forecasting kung bakit yung prototype nyo or yung design project nyo ay pwede. And lastly, top management. Pag sinabi natin yung competitors positioning. So, bakit minsan binili ni Jollibee, for example, yung Mang Inasal, Chowking, or yung iba pang mga competitors nila. So, meron silang tinitingnan na data or pino-forecast nila. So, binili ng Jollibee yung Mang Inasal, kaya lumaki yung manok ng Jollibee. Tapos kaya sumarap yung ibang mga pagkain ng Jollibee dahil binili na rin nila yung Chowking and so on. So yung mga ganun na mga cases. So those are forecasting. Okay. But there are two types of forecasting, formal and informal.
formal forecasting is meron kang kailangan na consider na communication or basis for systematic improvement. Informal, wala, kahit sino pwede gumawa yun. Kahit siguro pwede siya mag-forecast eh. Pwede niya i-forecast na walang pasok bukas. Diba? Pero bakit tayo nag-formal? Para ma-assure natin yung growth, yung change, saka complexity. And dapat kaya natin itong ma-audit and ma-justify. So that's why we need formal forecasting. So there are different forecasting problems that we consider. Iklaan talaga. Teka, magpumasla ako baka sabihin nyo hawaan ko kayo. Okay, meron tayong pino-consider na time horizon. Ano ibig sabihin ng time horizon? Yung duration ng forecast. May tinatawag tayong short term saka long term. For instance, ifo-forecast mo yung load curve mo next day, 24 hours. That is short term. Pero kung ifo-forecast natin, for instance, ano yung magiging generation mo for 10 years, starting 2040 hanggang 2050. That is long-term forecasting. So, ang difference ng short-term sa long-term is the duration itself. Meron tayong tinatawag na pattern. Ano yung pattern na sinasabi natin? Seasonality, trend, cycle, randomness. Pag seasonality, ibig sabihin, sinusunod natin itong pattern na to pag summer. Sinusunod natin yung pattern na to pag rainy season, winter, autumn, etc. Pag trend, tingnan natin na tataas yung ating value. So meron na sinusunod na value. Ilang trend yung taas? Every year, tumataas siya ng 3%, 4%, 5%. Pag sinabi mong cycle, ibig sabihin, ngayong January or ngayong rainy season, expect na mura ang mga summer clothes. Pagdating ng summer season, expect na mura ang mga pang rainy season na clothes. So, dun yung mapapansin, di ba? Pag bumibili kayo ng gamit, mas mura ang yung mga summer wear pag rainy season kaysa pag summer season mismo. Kasi nga, may trend ka na sa sinusundan. Meron rin tayo tinatawag na random. Ano yung random? Wala talaga siyang pattern. So, yun yung tinatawag natin doon sa data. Di ba meron kayong data analytics, tama? Tama ba? Engineering. Data analysis. Data. So, dapat ina-explain sa inyo or ina-describe sa inyo yung mga yan. Kumbaga, meron kayong data kasi doon. You analyze your data based on that. Any questions? Wala pa. Okay, then we have what we call cost, wherein ito naman is more or less kung gaano ka gastos yung pag-forecast natin. Complexity, how complicated this one, and accuracy. Sa accuracy, syempre, mas gusto natin mas accurate yung forecast natin. Forecast ang pinag-usapan natin. Okay. So, pag sinabi natin data pattern na trend, meron tayong tinatawag na medium to long-term movement. Ang example nun is upward or downward. So, regardless kung ano man nakasulat dyan, makikita natin na may upward turn trend ka habang tumatagal. So, from 1978 to 1987, tumataas yan. Ano ang example nito? Population. Ang population naman ng tao hindi pababa. So, meron tayong upward trend. Except sa mga countries na kagaya ng China. Sa China, makikita nyo ang trend nila is downward. Kasi nauso ngayon sa China yung one-child policy, kaya bumaba. Now, nangyari na sa China ngayon is nagkakaroon na sila tinatawag natin ng negative birth rate. Ibig sabihin nun, mas marami nang namamatay kaysa sa pinapanganak. So, binago na nila yung kanilang
pattern. Sa Pilipinas, until now, upward ang trend natin. So, yun yung difference. Yun yung example ng data pattern. Okay. Meron tayo tinatawag na cycle. So, for instance, ito naman yung government debt since the American Revolution. Sa USA naman. So, makikita natin dito na may mga irregular movements pero mapapansin nyo may trend siya. So, for instance, ito, nagkaroon ng rectification ng Constitution sa USA. So, bumaba yung ating utang. Bumaba yung utang ng US. Then, nagkaroon sila ng civil war. Mahilig ang US sa gera eh. So, nagkaroon ng utang ulit. Bumas. Then, mababa yun kasi magre-recover. Tapos nagkaroon ng depression. World War ito eh. Yung World War, mag-increase ulit yung debt. Then, because of depression, bumaba. Tapos biglang nag-increase kasi World War II. Ito na yung pinasabog ng US, yung Japan ng nuclear bomb. Then, nagkaroon ka ng post-war expansion sa US. Kaya, bumaba yung utang nila. Then, nagkaroon ka ng tax curves ulit. Kaya, diba? So, meron kayo makikita na pattern. Ano yung pattern? Pag may gera, lumalaki yung utang. Kaya mahilig ang US sa gera. Dahil nagkakapera sila pag may gera. Okay. Meron rin tayo tinatawag na seasonality. So, seasonality, pwede yung monthly, pwede yung quarterly, etc. So, karaniwan, yung pattern niya is oscillation. Regular yung oscillation natin, up and down. Meron rin tayo tinatawag na random oscillation. Nag-oscillate siya, pero hindi mo alam yung pattern. So, wala kang makikitang pattern dyan. Basta nag-oscillate yung value natin. Okay. So, marami tayong forecasting. So, ito yung mga forecasting na pwede nyo gamitin or we could use as of now. Bukod pa yung tinatawag nating artificial intelligence. Kasi artificial intelligence is combination na ng quantitative and judgmental. Ang quantitative type, ito yung based sa data lang. Literal kung ano yung data mo, yun nakagad yun. So meron ka tinatawag ng time series forecasting, causal forecasting, and scenario planning. So pag sinabi mong time series, you based on trend curves, seasonal decomposition, exponential smoothing. Pag sinabi mong causal forecasting, regression, econometric forecasting, and tracking signal. And pag scenario planning, is based on scenarios. On the other hand, pag judgmental, ito yung mga may role-playing, surveys, therapy, committees, individual siya, or pwedeng group. Siyempre, yung pinakamadali sa lahat or yung pinakauna is regression. So, we would be discussing what is regression, ano yung relationship niya, ano yung visual tools for analyzing relationship, ano yung correlation, interpolation sa pitfalls, ano yung paraan para mag-build ng model, how do you interpret, evaluate, and assessing model validity and data transformation, and ano yung dummy variables. Okay. So, bakit importante siya? Okay. Sa finance, gusto mong gamitin yung relationship kasi gusto mong malaman how are the stock prices affected by the market movement. Yun naman ang rason. Or what is the impact of mergers on stockholder value? Pag let's say, pag nag-merge ba ang gantong company sa gantong company, ano mangyayari sa market value? Sa marketing, papakita mo kung gaano ka-effective yung different types ng advertising. Sabihin natin, pag gumamit ba ako ng posters, mas okay ba yung pag-market ko? Pag gumamit ba ako pag ginamit ko yung breakup ni Daniel Padilla at saka ni Catherine Bernardo, mas ma-improve ba yung marketing algorithm natin? Or what? Or do promotion simply shift sales without affecting overall volume? Sa economics, gusto mo makita kung
ano mangyayari. Let's say, pag nag-offer ba yung bangko ng 0% interest, installment basis, mas marami pa ng gastos kaysa pag let's say, ginawa ko na lang na only installment. Kasi iba ang only installment eh. Pag sinabi mo only installment, regardless of the amount, pwede mo install. Gawing installment basis, may interest lang. Pag sinabi mo 0% 0% interest sa installment, may fix ka lang na terms pero divided by the number of months. For example, nagbayad si Jules ng 5,000, ginawa niyang installment by 10, so 500 per cut off yun. Yun ang sinasabi natin doon. So, how do you exchange rate influence imports and exports? Meaning to say, pag tumaas pa yung peso to dollar rate is mas marami pa mag-import or mas marami mag-export. So, yun yung mga ina-analyze natin pag gumagawa tayo ng relationship sa relation. So, ito yung example na pwede nating makikita sa sales versus advertising. So, mapapansin natin habang lumalaki yung gastos natin sa advertising, we are seeing that tumataas yung sales natin. So, makita nyo dito. Pero there is a value point where hindi masyadong okay siya. So, hindi necessarily. Pero kung ito lang yung susundin natin trend, nandito, hindi mo susundin yung tawag natin outliers, pwede natin sabihin na as you increase your investment sa advertising, you are expected to increase your sales. Yun ang ibig sabihin natin. Okay. So, we are estimating what we call yung betas natin. Or, for this case, this slope of the line will tinawag natin beta of the stock. And this is the estimate of its market risk. So yung beta, another word for that is yung market risk for this type of example. Tinitingnan lang dito. Siyempre, mas mababang value ng beta, ibig sabihin, mas mababa yung risk natin. Okay. Isa pang paraan para mapakita mo yung data mo is through scatter plots. So, wait lang natin ang niluluto. Okay. Para saan yun? So, it's a graphical tool for examining the relationship between variables. Kaya tawag sa kanya scatter plots. Ito, pwede mo makita dito if they are related to one another, kung may direct relationship siya, or kung ano type of relationship niya, and the strength of the relationship. Then we have correlation. Correlation is a formula or yung process wherein, wait lang natin. So, ano yung correlation? This is a measure of the strength of linear relationship between variables. So, ang value niya is negative 1 to 1. Pag ang value mo is positive, ibig sabihin they are correlated. Ano ibig sabihin nun?
let's say, compare mo yung temperature sa demand. Pag yung temperature mo daw tumaas, yung demand mo tumaas, positive correlation yun. Mas mataas na value, mas correlated sila. Pag negative naman, ang value mo is negatively correlated siya. So, ibig sabihin, pag tumaas yung temperature natin, bababa yung demand. So, dapat ang value nyo is between negative 1 to positive 1 lang. Ang tawag natin dyan is R coefficient. So, R lang siya. And if this is just simply getting the standard deviation ng bawat X and Y, wherein N is the total number of data points. So, kung may 100 kang data points, edi 100 minus 1, 99 na yun. Tapos ito nandito sa taas, this is our mean. Mean ng X points, mean ng Y points. So, yun na yung correlation. Okay. Pag kinuha mo yung square nito, ang tawag na natin doon is R squared. Yung R squared is still correlation pa rin. You still get the correlation ng parameters natin. So, ito yung pwede mo interpret yung correlation mo. Pag negative 1, makikita mo pababa. Pag negative 0.8, ganun rin. Siyempre, pag negative 1, makikita mo na pasok siya sa linya. Ganun rin pag positive 1. Pag 0, ayan, wala ka talaga makikita na correlation siya. Ano? Pero ang kailangan nyo tandaan na yung correlation natin only measure linear relationships. Hindi mo pwede siyang gamitin sa non-linear functions. Kasi pag hindi mo nasabi dito, ibig sabihin naman doon, hindi ka nag-imply ng causality. So even if there exists a causal relationship, the direction may not be also obvious. So kagaya nito, pag naglagay ka ng linya dyan, R is equal to 0. Pero makikita mo may trend siya. Diba? So, hindi necessarily applicable siya lahat. Okay. So, may code tayo regarding correlation and causality. So, ito yung correlation natin na makikita. So, many nations see improving communication as vital to boost overall economy. A 1% increment in telephone density yields an increment of about 0.1% in per capita GNP according to 1983 OECD ITU study. That was during that time. Pero ngayon, hindi naman totoo yan. Kahit sabihin natin ma-improve yung communications, there are still countries na hindi okay pa rin yung economy natin. So let's have another example sa parent naman. So, lagyan natin for example sa chemical engineering. So, what are the factors influencing yung production cost? May effect ba yung capacity sa production cost? May effect ba yung planning sa production cost? May effect ba yung plant location sa production cost? Or ano yung mga features? So, predicting production cost is very important para sa pag-negotiate ng 5-year contracts with steel companies. Kasi, syempre, yung mga steel companies mo, kailangan yung fairing. Di ba kailangan nila ng fairing? Alam niyo naman yung fairing, di ba? Yan yung para ma-make sure nyo yung steel hindi kakalawa. So, fairing yung ginagamit natin. So, how do you do? We first construct a scatter plot. So, it's capacity versus cost per ton. Then, you try to calculate yung correlation doon. So, based on that, lumabas tayo ng gumamit lang ako sa Excel ng Corel. Nakuha ko negative 0.84. So, ano ibig sabihin ng negative 0.84?
negatively correlated siya. So, pwede ako magkaroon ng candidate model cos is equal to A plus B capacity, where in capacity is yung part, yung unknown natin. A and B are constants. Okay. So, yun yung gagawin natin. Now, baguhin natin yun. Nilagyan mo na ng value. Nilagyan mo na ito ng, ito yung constant A, tapos ito yung ating constant B, or slope tawag natin, and intercept. And ito yung aking unknown. Pag meron na tayong ganito, at in-explain natin something like this one, you have your simple linear regression. So, meron ka ng linear regression. So, a linear regression estimates a linear equation which corresponds to a straight line that passes through the data. So, ito yung data, kung ano yung straight line na nagpapas dyan, yung tinatawag natin simple linear regression. Kaya siya naging negative kasi negatively correlated yung capacity sa cost. Kung positive yung correlation niya, magiging plus yan. Then, yung pinag-aralan natin last time, least square. So, babalik rin siya dito. Pwede nyo pa rin gamitin yung least square sa pagkuha ng regressions natin. Ang problema lang dito, ina-assume natin yung mga residuals. Ano yung mga residuals natin? Yun yung mga error between the x and the average. So, dapat ang maganda dyan is mag-zero yan. And they are assumed to be randomly distributed around the mean according to normal distribution. So, ito yung sample sa Excel na pwede nyo gawin. So, ito na yung R-squared. Ito yung pinaka-madalas natin ginagamit na measure for goodness of mean. So, it could be interpreted as the proportion of the variance of the dependent variable explained by the model. So, pag kaya naman nilabas ito kagad ng Excel, so makikita nyo yung mga p-value niya, p-stats, saka yung mismong equation mo. Ito yun, 25.98 saka negative 4. Ang kailangan nyo lang, babalik lang kayo dito, ito lang yung command ko. Ito lang. Correct. Automatic ilalabas na niya yun. So, kailangan pakita mamaya kung i-try na tayo. Okay, then, syempre, sa prediction, kailangan mo mag-test ng hypothesis. So, kung natatandaan niyo yung research nyo during your senior high, kung hindi man sa senior high, yung research nyo dito, meron ka rin tinatawag na hypothesis testing wherein you try to prove your null hypothesis and or yung alternative hypothesis. And that is by means of your p-value or your meron ka rin tinatawag na distribution. So, yung mga p-values natin as well as yung p-values natin. So, yung residual or yung error, kailangan natin masigurado na natin yan. So, any systematic pattern indicates that our model is incomplete. Dapat pag nagkaroon ka ng residual or error, hindi yan fix. Kasi pag fix yung error na yan, ibig sabihin, may mali dun sa model mo. Hindi ka pwede gumawa ng isang prediction model or ng regression model na fix yung residual natin. Okay. So, ito yung result ko sa pairing natin. So, this is capacity versus cost per ton. And ito yung kanyang capacity versus residual. So, makikita nyo yung i-fix yung kanyang residual. Random siya. Pag ito ay fix, may problema tayo. So, you have already your theory. So, kailangan natin combine siya sa judgment. So, i-try lang natin na yung mabagal yung PowerPoint.
meron tayong dalawang transformation dyan. We can fit the nonlinear relationship by introducing suitable transformation. For instance, pwede akong gumamit ng exponential, gagawin ko sa natural logarithm para maging straight line siya. So once na nagawa na natin yon, pwede kong gamitan siya ng judgment also. Ano ba yung judgment na sinasabi natin? Yung total cost natin is equal to fixed cost plus variable cost. Wherein yung variable cost natin is yung unit cost times yung quantity. Wherein, pwede natin sabihin, mula din sa formula na yung average cost natin are inversely proportional to capacity. Judgment ang tawag doon. Kasi based sa formula, pwede mo na i-judge na pag tinaasan ko yung capacity or binaba ko yung capacity, may effect siya sa average cost. And for this case, pag tinaasan ko yung aking capacity, bababa yung average cost. So yun yung judgment na tinatawag natin. Then you just need to transform the data using Excel. Kung medyo ayaw nyo sa Excel, pwede kayo mag-Python. Parehas lang rin naman sila ilalabas na graphical representation. Then you just need to create the model. So your model is this one. Ito na. Yan na yung magiging equation natin. And mula dyan, pwede ka na mag-substitute lang kahit anong value, pwede mo na makuha. So for instance, if the capacity is 2, what is the forecast for the cost? Substitute mo lang yung quantity ng 2. So magiging 15.71. So lahat ng forecasting methodology hindi nyo magagawa pag walang equation. So paano magagawa ng equation? May base mo sa data. Kung wala kang data, hindi ka talaga makakagawa ng forecasting methodology. Then you just check yung standard error na based on this one, kung pasok naman yung 15.71 natin. The greater the number of observations, the better the approximation. Also, more accurate intervals can be calculated using statistical packages. So, kung ayaw nyo gumamit ng Excel, pwede kayo gumamit ng Python, MATLAB, same approach pa rin naman siya. Then, yung ibang cases, kung magamit tayo ng tawag natin confidence interval, meaning to say, pag sinabi ko kung confidence interval is, for example, 98% confidence interval, ang ibig sabihin nun, there is only 2% chance na yung data mo is wala doon sa range. Yun ang ibig sabihin ng 98%. Pag ginawa ko 99.9% confidence interval, ibig sabihin there is 0.1% chance na yung data mo ay wala doon sa range na yun. Then, pag multiple regression, ibig sabihin, mag-include ka ng ibang parameter pa. Hindi lang isa lang. So, consider mo na ay multiple values na. So, yun lang yung difference. Pag simple linear regression, isang variable lang. Pag multiple, 2 or more. Then, at the same time, gusto mo rin i-check yung kanyang linearity function. So, tawag natin doon ay multi-collinearity. So, there are other data, other models that you would check. Okay, wait lang. Sa regression ko kasi lang tingnan mo sa paggawa naman sa mga videos. Sa as long as may data ka, as long as makakagawa ka ng relationship, you could use regression. So kagaya niyan, pwede nyo makita dito na makita yung clustering of data. Pwede nyo ba kunin ito? Hindi. Kasi naka-cluster siya dito, wala naman siya sa gitna. Same is true with this one. Meron kang initial observation at kataon ka lang may outlier ka lang na isang point. Okay, meron tayong
tinatawag na mga dummy variables. Kaya siya tinawag na dummy variables kasi sinasama mo lang siya sa equation pero hindi mo siya kino-consider. So, wait lang ha. Wait lang. Wala pa. Okay. Yan. For instance, meron tayong 1.29 plus 0.68y plus 2.3w. So, ang dummy variable natin dito is itong w. 0 or 1 lang siya. Nilalagay natin siya kasi wala siyang consideration sa data. Ang data lang natin is itong b at saka y. Nag-introduce lang tayo ng third variable. Tawag natin ito dummy variable. Hindi siya kasama sa original data mo, pero nung pinag-aralan mo yung data mo from 1933 to 1949, mapapansin nyo yung mga may 1. Anong mga yung mga may 1? Yun yung merong gera. Mapapansin nyo yung year na yan, no? 1940 to 45. Kaya tawag natin doon dummy variable. Wala siyang indicative na value sa A, sa B at sa Y. Kaya nag-introduce ako ng W kasi may effect siya. Papansin natin dito na parang mas mahal siya, mas mataas yung kanyang value pag may gera. So, nag-introduce na ng dummy variable. Yung dummy variable siya, kahit ilang Kahit gaano karami. For instance, sa load forecasting, meron tayong ginagamit na dummy variable. Isa sa ginagamit natin dummy variable is kung yung araw ba ay weekend or weekdays. Holiday ba siya or hindi? May bagyo ba siya or wala? May laban ba si Pacquiao or wala? Yung mga ganong cases. Tawag natin doon dummy variable. And usually, ang value doon is 1 or 0 lang. Ito, hindi ito dummy variable kasi may exact value siya. So, yun yung ibig sabihin ng dummy variable. So, once na alam nyo na yun, ang kasunod nyo i-check would be yung checklist mo sa regression. So, you visually inspect the data, you calculate yung correlation, develop and fit sensible models, you assess and compare the models. So, yan yung gagamitin yung mga metrics. And if you are satisfied, you use the model for insights or forecasting. So, with that, dapat marunong na kayo or you have already an idea how to forecast using regression. Regression na. Now, yung principle behind other methodologies such as artificial intelligence, linear artificial intelligence, or other methods of forecasting is the same as this one. You just want to see the pattern. You want to see the behavior. Ang difference lang is mas mabilis, mas mataas yung accuracy nila compared sa regression. So, may questions ba? Alam ko, walang questions kasi mga natutulog, hindi natutulog pa nga. Hindi ko nga alam kung dito pa rin parang hindi yata yung classmate. Okay, so yun. So, on Thursday, so mag-activity lang tayo sa Thursday, Excel lang. Turuan ko lang kayo gumamit ng regression sa Excel. Yun na yung last meeting natin, wala na tayong meeting pagkatapos doon. Tapos, on Thursday next week, you will be having your final exam. So, multiple choice, saka problem solving ulit. Midterm. Wala tayong problem solving ng finals eh. Gusto nyo ba mag-problem? Hindi tayo pwede mag-problem solving. Sana nag-asa sila sa nag-auto sa ano? Discussion po Yung gagawin nyo sa machine problem, di ba diniscuss ko lahat ng may diniscuss ako sa inyo lahat ng pwede nyo gawin na method.
Pwede kayo mag-forecast. Ito, forecasting to. Hindi kayo mag-forecasting, pwede kayo economic dispatch or unit commitment. So, ganun lang. Gagawa lang kayo ng sarili niyong problema. Tapos, wala isang problema na ginawa ng sarili, gagawa lang kayo ng solusyon. Oo, ganun lang. Bakit sa paper review lang? Oo. Di ba sa paper review, makikita nyo naman yung mga binasa nyo. Kung binasa nyo talaga yun, kung hindi nyo binasa yun, parang mali ako ng grade doon. Dapat babaan mo yun, divided by 10 lahat. So, gagawa lang tayo ng problema, so solve mo lang yung problema. Hindi naman kailangan complex kasi wala naman kayong oras para gawing complex yun. Gusto ko lang makita marunong kayo gumamit ng Excel or ng MATLAB or may natutunan kayo. Kung hindi nyo nagawa yun, ibig sabihin wala kayo natutunan sa akin. So, expect ko makikita tayo next semester. Sa akin, Okay na. Okay, other questions? pwede tayo kumuha ng data science. Pwede. Website ng NGCP, pwede kayo kumuha ng data. Kung gusto nyo mag-forecasting, kunin nyo lang. Ha? Hindi. Wala ka reference. Gawa ka na reference. Ha? Oh. Okay. I mean, pwede ka gumawa sa sarili mong data. Kaso yung data na yun, dapat may reference. Bakit ka yung data? Alam nga dapat, hindi ka naman pwede mag-load curve na gumaga doon. So, ha? So, yun. So, yun na lang. Muna tayo ngayon. So, alam ko yung iba sa inyo, may kailangan tapusin. So, kasi, binibigyan niyo ako rin ng sakit ng ulo eh. Hindi ko pa tapos sa scheduling rin agad na yun. Sige. Pwede nyo gawin yung gusto nyo gawin. Pwede ko sana